motion for reconsideration in writing para po siguro kasi mapag-usapan ito ng mga senator judges. Although kanina napansin natin, talagang firm si presiding officer Enrile, pero yung ating mga senator judges na normally very participative ay hindi po masyado nagsasalita doon sa usapin na yon. Siguro after the motion for reconsideration has been filed, posibleng magkakaroon pa ng maraming debate. Samantala, Mark, marami pa rin sa ating mga kababayan ay sumusubaybay dito sa nagaganap na paglilitis. Panoorin po natin ang kanilang mga kuro-kuro at saloobin. Ang masasabi ko lang, yung impeachment na yan, dapat ay madali na para mapagtuunan na ang tamang serbisyo ng mga kinauukulan sa bayan. Medyo sabi ni Chief Justice, lalaban siya hanggang huli, pero nag-request ng TRO di ba? Kaya lang malakas ang loob siguro dahil yung depensa niya magagaling. Yung prosecution naman, tingin ko grandstanding naman, gusto lang ma-expose yung mga yung kanilang pangalan at mukha. May hidden agenda siguro, di ba? At yan nga po, Mark, no, yung ating mga kababayan na nagbibigay ng kanilang mga saloobin dito sa nagaganap na paglilitis. At para bigyan po tayo ng ideya kung ano po yung mga naiisip naman po at posibleng mangyari sa mga darating na araw coming from what happened today, kasama po natin Senador Antonio Trillanes. Magandang hapon po, Senador. Senator, yung very firm yung ating Senate presiding officer kanina on that particular issue. Bakit po wala po masyadong tumayong mga senador para pag-usapan pa? Sa totoo lang kasi, inintindi namin kasi itong Article 3, well, just to support the position of the Senate President, nilimit kasi nila yung sana hindi na nila in-specify yung 3 instances wherein the competence, integrity, and probity would be proved. So sila mismo nilagay nila sa straitjacket yung sarili nila. But still, I would have been interested to hear them out. Kaso, yun na nga, sa totoo lang, sana nag-in-evaluate na ng prosecution na do they have enough, did they present that case already with Article 2? Kung okay na, then sa akin, tapusin na lang ito. Kasi kung tatapusin pa nila yung 8 articles, mawawala na yung yung value of the previous article. And I'm just waiting for the defense to explain yung discrepancy ng millions that we found out and the one stated in the SALN. So, yung pagtatapos po ng Article 2 ngayon with reservation, of course, sa tingin nyo po, kumpleto na the prosecution has really tied everything up, tied up all the loose ends with regards to Article 2? Of course, kailangan pa rin natin pakinggan yung depensa, Kung ma-explain nila yung disparity na yun, then, well, at least that will absolve the Chief Justice. Pero ito kasi, ang hirap kasi i-prove nitong mga miles na ito kasi you can't fault the Chief Justice kung hindi naman siya nagpatronize nung mga budget airlines, So I understand the passion of the prosecution in this regard. Kaso talagang sana na nabigyan lang ng konting kahit gabuhok na connection. Senador, they're trying to prove daw na hindi naman daw po ito separate charge. They're trying to prove motive dahil para kaya nag-flip-flop. Kung sila po ay mag-file ng MR, Motion for Reconsideration in Writing, sa tingin niyo po ba mapapag-usapan pa sa caucus or this will most likely stay? Lahat po ng mga motions, pinag-usapan po namin yan sa caucus. Siguro kung magbibigay sila ng motion for reconsideration, baka mas maintindihan namin kung anong relevance na ito. Kasi kanina nga, he was never given a chance, They were not given a chance to explain. And in that limited time na pinag-explain sila, hindi naman na-convince any member of the Senate enough to object to the ruling of the Senate President. Dahil siguro, maganda nga ito, magbigay sila ng motion for reconsideration para
mapaliwanag nila na maayos. Senator Trillanes, nito pong mga nakarang araw ay ilang sesyon din ang ginugol natin dito sa pagbusisi, dito sa dokumento, itong Annex A, at kung authentic ba ito o hindi. Nakapag-desisyon na po ba ang mga senator judges? Kasi kapansin-pansin po na ngayon na hindi man lang pahapyaw na natalakay ito. Well, sa akin ho, no, nakita ko yung dokumento, authentic po yung dokumento. There's no doubt about it. Yung sinasabi nilang differences, yung sinasite ng PSBAC, yes. Kaso, ang issue kasi rito, kung nakuha yung document noong 2010, marami na talagang entries na pumasok in the past 2 years, a year and a half. Kaya that would explain the differences between the two. Pero authentic siya. Ngayon, ang issue kasi dito, whether illegally obtained siya o hindi, is completely irrelevant dahil dun sa peso accounts, hindi pinag-uusapan. Walang duda doon, walang pinag-aawayan doon. Itong konektado itong mga documents na ito dun sa dollar accounts na sinabi naman ng Senate majority na we will abide by the TRO. So, hindi pa naman siya ginagamit as evidence. So, nakita ko lang why that special interest sa ano. Senator, napapag-usapan another office of government, yung Bangko Sentral mismo at yung AMLA function po ng Bangko Sentral. Are you still interested to call on the representatives of Bangko Sentral para linawin yung kanilang possible participation kung meron man? Sa akin hindi na. Kung gusto nyo, mag-Senate inquiry na lang kayo. Doon na lang. Wag na dito kasi ang main case dito kay walang connection eh. Kaso kahapon, I thought doon sa aming caucus, it was very clear. Kaya nga, nobody wanted to ask anymore. Kaso, humaba with, I don't know why. Sa tingin niyo po ay nalilihis na yung atensyon ng taong bayan dito sa parang pasangasangang gustong malaman na dito sa paglilitis? So, yun na nga ho, kaya nga pinipilit namin noong una, the first 2 days, sige lang, binibigyan kaso umabot tayo ng mahigit 1 linggo doon sa pagtumbok kung saan galing ito. Sabi ko, hindi naman konektado yan sa ebidensyang napresenta. Yung dollar accounts konektado yan na nag-decide tayo, hindi mo natin gagamitin. So why delay and divert the attention of everybody? But nandoon na nga tayo, inabot tayo na. Hopefully, but at least ngayon, iba naman ang diniscuss natin. Kaso, too bad for the prosecution, hindi naman sila nabigyan ng lugar. Na-observe nga po ng ating kababayan, Senador, na hindi naman po yun dahil sa depensa or sa prosecution na tumagal, dahil marami po talagang katanungan yung mga senator judges. During your caucuses, hindi po ba kayo yung talagang sikuhan na lang na, tama na, awat na tayo dito para magtuloy na lamang ito, tama na yung mga katanungan. Ano po yung nagaganap during caucuses, especially itong hinggil sa PS Bank? Pinag-usapan po yan. Kasi nakalagay doon sa rules, 2 minutes. Pero yung, alam mo yung Senate minute, talagang mahaba yun. Mahaba yun. So, minsan, nawawala lang siguro dun sa, siguro pag medyo, na sila, they're on the zone, talagang ginaganahan na magtanong. Kaya kahit na mag-bell ka na mag-bell dyan, nakakalimot na. Pinag-uusapan yan palagi. But, alam niyo dito kasi sa Senate, as I found out, konyan. It's a deliberative body, so that's what they're used to. They're used to talking. Nung mga nakaraang araw din po ay humingi kayo ng explanation dito sa naganap na press briefing nung nakaraang weekend ng depensa on why they should not be cited in contempt. Nakapag-desisyon na rin po ba ang mga senator judges? Ang decision po doon nung Monday was to defer the decision. So, sa next caucus po namin, ilalabas po na namin ulit yun. At hindi pwedeng ganun na lang eh. It cannot be swept under the rug. At the very least, a reprimand should be issued to the lawyers involved. Maraming salamat po, Senator Antonio Trillanes. At nakikita po natin, nasabi nga po ng ating mahal na senador na sinisikap naman po ng ating mga senator judges to facilitate a faster trial, yung a more expeditious trial, nagkakabigayan. Pero yung personal satisfaction din siguro nila, Cathy, on
yung evaluation ng ebidensya, kailangan ibigay sa kanila. Tama yan at kaya nga ngayon ay hindi na tinalakay muli itong issue na tinalakay nitong mga nakarang araw. Samantala, Mark, alamin natin ang kalagayan kung saan naroroon ang ating kasamang si Zarina. Mariing pinabulaanan ng prosecution team na walang kinalaman ang kanilang testigo or yung witness na pinalis kanina kaugnay sa Article 3 ng impeachment complaint laban kay Supreme Court Chief Justice Renato Corona. Ayon kay spokesperson Miro Kimbo, hindi daw ito nagpapahiwatig ng panibagong charge para sa Article 3 o dahil nga sa pagtayo bilang testigo ng Vice President of Sales ng Philippine Airlines. At dagdag pa nito, ito daw yung nagpapahiwatig o ito yung nagpapakita ng kanilang paraan o nagpapatunay ng kanilang paraan upang kung paano nagkaroon ng pabor o benefit si CJ Corona mula sa nasabing kumpanya. Ito rin daw ang ito rin ang nagpapakita ng motibo kung paano nagkaroon ng flip-flopping decision sa kaso ng FASAP at kung paano nagkaroon ng betrayal of public trust. Tiwala naman ng depensa sa naging desisyon ng impeachment court dahil naniniwala ang mga ito na irrelevant at immaterial nga daw ang testigo para sa Article 3. 18 senator judges ang humarap ngayon sa pagdinig at kanina nakita natin na unang nagsalita dito si Senator Judge Miriam Defensor Santiago na kung saan ay nagpaalala sa paggamit ng falsified documents. At bukas inaasahan na darating dito sa Senado si Secretary Leila De Lima o DOJ Secretary Leila De Lima upang tumayo bilang testigo para sa Article 7 na patungkol sa mga kasong kinasasangkutan ng dating Pangulo at ngayong Pampanga Representative Gloria Macapagal Arroyo. At yan ang pinakahuling detalye dito sa Senado. Back to studio with Mark and Kathy. Maraming salamat, Sarina Lusuegro. Samantala, Mark, balikan natin ng mga highlights ngayong Day 21 ng paglilitis. Nag-umpisa ang trial sa pagmanifest nitong defense counsel na si Justice Cuevas. Sinabi niya naging unfair sa kanyang kliyente dahil sa impeachment rules na hindi maaaring i-object ang mga tanong ng mga senator judges. Umapila si Cuevas na i-re-examine ng Senate Impeachment Tribunal itong rules of impeachment. Siniguro naman ni Senate President Juan Ponce Enrile na mabibigyan ng korte ng fair trial ang Chief Justice at tatalakayin itong matter na ito sa isang caucus. At si Senador Miriam Santiago nagpaliwanag po kung bakit nagsasalita siya at the beginning of the session at dahil yung sa kanyang karamdaman, meron din po siyang paliwanag hinggil dito. At tungkol pa rin po dyan sa kanilang right to cross-examine the witness, pinaliwanag naman po, wala naman talagang prescription, no? Hindi naman bawal. Pero in practice, malinaw po yan na siyempre huwes yan. Hindi mo pwedeng kontrahin yung huwes dahil siya po ang nagdidesisyon. Pero mukhang they're setting the stage, they're really pushing the senator judges na para mabigyan sila ng patas na trial. Yun naman po ang trabaho ng depensa. Kaya importante pong gamitin nila ang lahat ng pwede nilang gawin para mabigyan ng lamang ng kaunti ang kanilang kliyente. Ngayon nga ay na sinara na ng prosecution itong Article 2 at ipinresinta ito sanang first witness ng ngayong araw para sa Article 3, itong si Enrique Javier, ang Vice President ng Sales of PAL, para i-direct examination sana ni Attorney Marlon Manuel. Ngunit ito ay hindi pinayagan ni Presiding Officer Juan Ponce Enrile. Tama yun. At ang sabi mga po ng presiding officer, hindi daw po ito kasama sa impeachment rules. Nilinaw naman po ng prosecution that they're not trying to present a separate charge. Hiwalay po dun sa kanilang nilatag sa impeachment articles, pero they're just trying to prove motive. Ebidensya daw po ito ng kanilang nilahad na dun sa impeachment rules. Sila daw po kasi ay magfa-file ng written motion for reconsideration para mapag-usapan muli itong isyong ito. At kaya yan ang aantabayanan natin bukas, Mark, sa pag-uumpisa na naman ng panibagong araw ng paglilitis dito sa Senado kay Chief Justice Renato Corona. Magbabalik po muli kami bukas, 1:30 ng hapon para ibigay sa inyo ang mga kaganapan dito sa Senado. At kasama pa rin po natin PTV4, IBC13, PIA, Radyo ng Bayan at radio stations nationwide. Yung din pong nanonood sa amin through live streaming. Maraming salamat. Huwag po nating iiwanan nito dahil importante po yung katarungan para sa ating lahat. Importante para lumago. According to our guest earlier, this is a celebration of our democracy. Bunga po ng EDSA 1. Ako po si Mark Castrones. At ako naman po muli si Cathy San Gabriel. Maraming salamat at mabuhay ang Pilipinas.